baptize. Amen. Pagbalang umaga po sa bawat isa. Pwede po natin hintaan ng bawat isa. Ngitian po natin. Alisin po muna natin yung ating mga mask. Sige po, ngiti lang naman po eh. Ngiti lang. Ngitian po natin yung ating mga katabi. Ayan, balik na po natin. Sige po. Tayo po nga tayo tumayo. At kunin po natin yung mga Biblia po natin. Aklat na natin. Ano po? At basahin po natin ang salita po ng ating Diyos sa araw na to. Buksan po natin ang ating mga banal na aklat sa pahayag po. Sa book ng pahayag. Parang wala bukas. Puro mga ano na po sige, dito na lang po. Sa pahayag chapter 2, verse 18 hanggang po 29. Medyo marami po, ako na lang po magbabasa, sundan nyo na lang po. Ito po ang sinasabi po sa pahayag 2 verse 18 hanggang 29. Ang salita po ng ating Diyos. Ang sabi po, isulat mo sa anghel ng iglesia sa Thyatira. Ito ang ipinapasabi ng anak ng Diyos na may mga matang parang apoy na nagliliyab at mga paang kumikinang na parang tansong pinakintab. Nalalaman ko ang mga ginagawa mo, ang iyong pag-ibig, katapatan, paglilingkod at pagtiyatyaga. Nalalaman kong ang mga ginagawa mo ngayon ay higit kaysa noong una. Ngunit ito ang masasabi ko laban sa iyo. Pinapayagan mo si Jezebel, ang babaeng nawala. Pinapayagan mo si Jezebel, ang babaeng nagpapanggap na sugo ng Diyos. Nililin lang niya ang aking mga lingkod. Nililin lang niya ang aking mga lingkod. Masa na? Upang makiapid at kumain ng pagkaing inihandog sa mga Diyos-Diyosan. Binigyan ko siya ng sapat na panahon upang pagsisihan at talikuran ang kanyang pakikiapid, ngunit ayaw niya. Kaya nga, magkakasakit siya ng malubha, pati ang mga kasama niya sa pangangalun niya. Daranas sila ng matinding kapighatian kung hindi nila pagsisisihan at tatalikuran ang kahalayang ginawa nila sa piling ng babaeng iyan. Papatayin ko rin ang kanyang mga tagasunod upang malaman ng mga iglesia na ako ang nakakaalam sa puso't isip ng mga tao. Gagantimpalaan ko ang bawat isa sa inyo ayon sa inyong mga gawa. Ngunit para sa ibang mga Thyatira na hindi nakikinig sa masasamang katuruan ni Jezebel at hindi natuto ng tinatawag na malalalim na lihim ni Satanas, ito ang sinasabi ko sa inyo, hindi ko kayo bibigyan ng pasanin. Hallelujah. Ngunit dapat kayong manatiling tapat sa akin hanggang ako'y dumating. Sa magtatagumpay at tutupad ng kalooban ko hanggang wakas, ibibigay ko sa kanya ang pamamahala sa mga bansa. Mamamahala siya sa pamamagitan ng tungkod na bakal at dudurugin niya ang mga bansa na parang palayok. Hallelujah. Ibinibigay ko ito kung paanong ibinigay ito sa akin ng Ama. Ibibigay ko rin sa mga magtatagumpay ang bituin sa umaga. And last verse, ang lahat ng may pandinig ay makinig sa sinasabi ng Espiritu sa mga iglesia. Hallelujah. Purihin po ang pagkabasa ng ating ng salita po ng ating Diyos. Hallelujah. Alam ko pong nasasabik na ang bawat isa na magpuri sa mamba sa ating Diyos. Ano po? Dahil ano po, mabuti, napakabuti po at tapat ang ating Diyos. Amen. Kaya naririto po tayo upang pasalamatan at dakilain siya. Philippians 4 verse 6 to 7. Ayan po.
mag-isa tungkol sa anumang bagay. Sa halip ay hihingin nyo sa Diyos ang lahat ng inyong kailangan sa pamamagitan ng panalangin may pasasalamat. At ang di malirik na kapayapaan ng Diyos ang mag-iingat sa inyong puso at pag-iisip sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Kasi sa pandemya po ito, marami pong pangyayari hindi maganda. At isa na po doon, ako pinatanggal sa trabaho ko, ano po. Pero hindi po yun ang makakapagpigil sa akin upang hindi sambahin ang ating Diyos na buhay. Upang hindi sambahin ang Diyos na tapat sa ating buhay. Ang Diyos pa rin po ay tapat. Ano po? At ang Diyos pa rin po ay gumagawa kahit sa gitna ng pandemya ito. Sa gitna ng mga sitwasyon na hindi natin nais ang ating Diyos ay gumagawa. Ano po? Sige po, purihin po natin ng may galak ang ating Diyos. Hallelujah. Sige po! Hey! Hallelujah!
sa gitna ng pandemya, O God. Ikaw ay aming pupurihin, Lord. Sa anumang sitwasyon ng aming mga buhay, Ikaw ay aming pasasalamatan at aming dadakilain. Hallelujah. Lord, pakinggan niyo po ang aming mga awit ng Panginoon. Ito po'y pagpupuri namin. At Lord, pasasalamat namin sa iyo. Dahil ito ang nagbibigay, Panginoon, ng kapayapaan. Ang tunay na kapayapaan sa mga anak niyong nagtitiwala sa inyo. Hallelujah. Amen. Ako ay may lakas, mananatili, pagkat ako'y may Diyos sa akin.
Gusto ko po ito. Hallelujah. Praise you, Jesus. Hallelujah. Tunay nga, Panginoon, na sa kalagit namin ito, Panginoon, sinaranas mo, Panginoon, ang iyong kabutihan sa aming mga kapatid. Purihin ka, Ama, sa buhay na ipinagkaloob mo sa bawat isa na narito. Hallelujah. Sa pagising pa lang ay malaking pasalamat na sa bawat isa na narito kami, Panginoon, upang itaas at purihin ka. Naranasan po namin, Panginoon, kahit na ang mundo namin, Panginoon, ay nakakaranas po, Panginoon, ng hindi maganda, Panginoon. Nariyan ka sa amin, Panginoon, upang bigyan kami ng pag-asa. Hallelujah. Pag-asa na nagmumula lamang sa inyo, Panginoon, na hindi kayang bigay ng mundo, Panginoon. Salamat, Lord, dahil itong pagkakataon nito, itong pribileyo na ibinigay mo, Panginoon, upang tumayo sa kalagitnaan ng aking mga kapatid. Gamitin mo ako, Panginoon. Hallelujah. Nang may lakas, may tapang, Panginoon, upang sambitin, Panginoon, ang iyong salita, Panginoon, na ibinigay mo, Panginoon, para sa amin. Itago mo ako, Panginoon, sa iyong likuran. Hayaan mo po, Panginoon, na ang iyong kalakasan ang makita nila, kung hindi yung aking kahinaan, Panginoon. Salamat, Ama. Purihin ka, Panginoon, sa oras na ito, Panginoon. At nawa, Panginoon, i-claim namin, Panginoon, ang pagkakataon nito na kami ay tagumpay, Panginoon. Salamat, Ama. Purihin ka. Sa iyo lahat ng papurit, pasasalamat sa tanging pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Hallelujah. Praise you, Jesus.
Magandang umaga po sa bawat isa. Hallelujah. Purihin po ang ating Panginoon. Muli po, ginamit niya po ang inyong kapatid upang magsabi o magpahayag ng kanyang salita sa oras na ito para sa atin pong lahat. Yun po, nabasa po doon sa Revelation chapter 2, verse 18 to 29. Yung mga church, may kanya-kanya po silang, yung 7 church, may kanya-kanya po silang ginagawa at meron din pong inihayag ang Panginoon sa bawat church na ito. So, yun po, kung babalikan po natin yung naging kapahayagan ng mga nakaraang linggo na nasimula ng ating butihing pastor at kapatid na brother kapatid na Jan about sa 7 churches. Ngayon po, meron pong nabuong katanungan habang nalaman ko yung patungkol doon sa 7 church. Yung katanungan po na ano kaya yung palagay ng Diyos sa kanyang iglesia o sa bawat isa sa atin. Kasi sabi ng Panginoon, ang ating mga puso ay kanyang templo. Amen po ba? So pinapatungkol dito sa bawat iglesia yung mga puso ng mga nasa kongregasyon. So nalalaman ng Panginoon yung puso at isipan ng bawat isa na hindi ko naman kaya na makita yun, kundi ang Panginoon lang. Yun po mga kapatid, iiwan ko yung katanungan na yun na ano kaya yung palagay ng ating Diyos sa buhay natin. So, masasagot niyo po yan sa pamamagitan po ng ating Panginoon at sa inyo po, sa bawat isa sa atin. Kasi, sabi nga, pagsusulit natin yung mga ginawa natin sa ating Panginoon, yun po yung katanungan sa bawat isa sa atin. Kaya siguro, may excite kayo, pag lumabas kayo dito, mabubuo sa isipan nyo yung sinabi o tinanong ko sa bawat isa sa inyo. At kayo rin po makakasagot nun at kasama ang ating Panginoon. Ayun po, tuloy na po tayo. Hindi na ako magpapakatagal para mabilis po nating matapos yung pag-aaral patungkol dito sa church, sa 7 church. Pero magpo-focus po tayo dito sa church ng Thyatira. So yun po, sa Pahayag chapter 1, may kita po natin yung servant na si John, no, habang nagsusulat siya ng Book of Revelation, pinahayag sa kanya ng ating Panginoon yung 7 church at kung paano ito gumagalaw at kung paano naihayag ng Panginoon sa kanila yung sulat na merong pagsuway sa bawat church na yun. So si Juan is nakatira doon sa isang isla, no, sa baybayin ng Turkey. Ngayon sa Turkey, pero doon po sa kung basahin natin sa Bible, hindi po yung Turkey. So ngayon na lang naging Turkey yung lugar na yun. So yun po yung binigay ng ating Panginoon, nagbigay ng pangitain ng ating Panginoon kay Juan
doon sa Kabanata chapter 2 and 3 about doon sa 7 church sa Asia Minor. So kung wala lang akong picture, pero kung natatandaan nyo yung sa globe sa about Asia Minor, nandun makikita nyo yung lugar. Pero sa ngayon hindi na siya yun yung pangalan doon sa Bible. Pero sa bagong map natin, iba na po siya. So yung literal na pangalan niya is iba na. O kung ngayon, Turkey na siya talaga, yung lugar na yon. So may kanya-kanya lang silang city na dinidescribe doon sa 7 church. So yun po, i-recap ko lang po nung napag-aralan before nila Pastor at Brother John. Po, balikan po natin yung simbahan ng Efeso, no? Tinalakay ng ating butihing pastor yung simbahan na ito na Efeso. Alam naman po natin na yung simbahan yun ay malaki, active po siya, and yung kanilang turo is mahusay po, naaangkop sa bawat isa. So hindi po nila hinahayaan na mapasok sila ng mga maling katuruan doon sa simbahan ng Efeso o Church of Ephesus. Bagamat ganun yung nangyayari doon sa Church of Ephesus, nakakaranas sila nakakaranas sila ng pagsubok. Normal naman sa buhay ng Kristiyano at sa atin na magkaroon ng pagsubok. Pero pinagtitiisan nila yun. Yun yung nakita sa kanila ng ating Panginoon. Ngunit, meron ding comment sa kanila ang ating Panginoon patungkol sa kanilang buhay. Nung una, yung pag-ibig nila sa Panginoon is talagang makikita mo, di ba, lahat naman, siguro iba dito naka-encounter na sa ating Panginoon. So, nung na-encounter nyo, talagang iba yung pakiramdam mo kasi na-encounter mo si Lord. Iba yung pag-ibig mo ngayon sa ating Panginoon. Hindi kagaya nung wala ka pa sa Panginoon, hindi mo pa siya nakikilala, kung ano-ano lang yung nagagawa natin sa buhay natin, di ba? Pero ngayon, iba. Nung nakilala mo si Lord at nabago yung buhay mo, naisuko mo na lahat ng yung mga nagagawa na hindi kaaya-aya sa Kanya, nagbago ngayon yung pag-ibig mo sa Kanya. Di ba? Naging matindi. Pero kalaunan, unti-unti itong nawala. Sabi dun sa Ephesus, sa Church of Ephesus, o letter ng ating Panginoon sa Church ng Ephesus. So yun po ang nakita ng ating Panginoon sa mga tao doon. Malaking church, active siya nung una, pero unti-unti nawala. Yun yung nakita ng ating Panginoon, yung pag-ibig nila hindi consistent, hindi lumago. Stagnant na po yung pag-ibig. Yun po, siguro wala naman ditong ganun sa atin. So, kung iyaano natin, Church of Ephesus. So, siyempre, tinitiyak natin na higit tayo na nag-aalala doon sa ating puso, yung nararamdaman natin sa ating Panginoon, hindi sa ating mga gawa. Amen po ba? Kasi kung sa gawa lang po tayo titingin, sigurado po may stumble po. Kung sa gawa lang tayo titingin. Dahil nga ang Panginoon ay tumitingin sa puso, dapat po yung pag-ibig natin sa kapwa at sa mga bagay o na nasa surrounding natin is talagang naaangkop at patungkol talaga ito sa ating Panginoon.
Yun po, recap ko lang masyado. And then yung next po is yung Smyrna. Smyrna, oh. Yung pangalawang simbahan na binigyan ng letter na ating Panginoon. No, ito kung babasahin po natin, ito po ay isang simbahan o kaya mahirap na simbahan. Although mahirap siya, pero ang ibinigay sa kanya ng Panginoon is yung crown ng buhay. Dahil sinasabi niya na sila ay mahirap, pero sa totoo, mayaman sila, sabi ng ating Panginoon. Yun yung affirmation ng ating Panginoon sa church ng Smyrna. So, yun, natanggap nila ang papuri sa Panginoon. At sinabi ng Panginoon, darating yung pag-uusig sa kanila. Yun sa church na yun. Kung nabasa natin kung paano inusig yung mga apostol ng ating Panginoon, ganun din mararanasan nila. Dahil sa kanilang pagtitiis, yun po ang ibibigay sa kanila ng ating Panginoon, crown of life. Kaya nga, dapat mga kapatid, maging matapat tayo sa ating Panginoon, kasi yun yung hinahanap ng ating Panginoon, yung katapatan at yung pag-ibig. Kahit na nahihirapan, tuloy pa rin, di ba? Hindi tayo quitter, di ba? Hindi tayo nagko-quit. Kasi naalala ko nung nag-aaral ako, high school ako noon, nag-try ako ng COCC. Alam niyo po ba yun? COCC. Nag-try po ako noon, bali konti na lang, magiging corps commander na ako. Kasi nga, dahil nga malaki ako, at nakita nila na may capable akong mag-handle nun. Kasi naalala ko nun kung paano ako sumbigaw ng pagganon para marinig ng mga platoon, mga ano ba. Nakakatuwa. Pero dahil nga sa merong mga ahead sa akin at nagkaroon ng test, bigla akong inano nun eh. Parang may rifle ginamit, tapos ginanon ako. Tinamaan ako, sobrang sakit sa tiyan. Pero dahil nga test yun, tinamaan ako at di ko nakakayanan, kaya ako nag-quit. So, yun nga, konti na lang nag-quit ako para dahil nga doon sa ginawa sa akin. Okay lang na no regrets naman sa akin kahit na ano. Siguro hindi para sa akin yung part na yun. Yun mga kapatid, ini-illustrate ko lang yung dapat kahit na nahihirapan tayo, dapat di tayo mag-quit. Ganun din sa buhay natin. Hindi dapat tayo mag-quit kasi kasama natin si Lord eh. Diba? Amen. Pangatlo po is yung church ng Pergamum o Pergamo. Ito po yung church na kung saan po na nakatayo po siya sa lugar ng kampo ni Satanas. Although ang lugar na yon is napalibutan siya ng mga gawa ng o mga kampo ni Satanas. Nandun siya at pinagtatagumpayan niya yung mga ibinigay sa kanya ng ating Panginoon, no? O patuloy pa rin siya. So hindi siya nabahala o hindi siya naapektuhan kung nandun man siya sa kampo ng ni Satanas. Ngunit mayroong nakita sa kanya yung ating Panginoon na kino-compromise niya yung mga bagay na natutunan niya, yung mga salita na natutunan niya sa ating Panginoon.
nagkakaroon ng kompromiso doon sa mga tao, di ba? May mga bagay na kung sasabihin mo, bawal ito dahil utos to ng Panginoon, pero ginagawa niya. Yun po na kompromiso yung ating pananampalataya sa ating Panginoon. Kasi kung sinasabi ng bawat isa is mali ito dahil ito ay nasusulat, pero sa gawa naman nakikita na hindi akma, yun nakakompromiso yung ating Panginoon o yung sa ating na lang sarili. Yun po. And then today po, we look at the Church of Thyatira. Ito po yung ating pag-uusapan sa araw na ito. Na kung saan yung simbahan na ito is na-identify na ito yung pinakakurap na church. Yung Church of Thyatira. So, ngayon mga kapatid, let's open our heart and mind para matutunan natin, maalam natin yung ano bang ibinibigay ng ating Panginoon sa salita niya na ito, ibinigay niya itong salita na to sa araw na ito. So po, yun po sa Church of Thyatira. So, alam naman po natin na si Satan is a smooth talker siya, no? Magaling siya magsabi. So, kung may mga naka-experience na po ba? Ako, may mga na-experience na ako sa office, o kaya yung may mga nakasakay ka lang sa bus, mag-share sa'yo. So, napapakinggan mo, nape-persuade ka, nahahatak ka kasi sa ganda ng pananalita nila. Pero, kung hindi mo naman siya i-entertain, hindi ka basta-basta mape-persuade. So, syempre, bilang Kristiyano, dapat alam natin yung foundation natin. Di ba? Yun na lang po yung mag-stand po kayo doon sa ibinigay sa inyo ng Panginoon. Kasi pag hindi, sigurado po, mahahatak po kayo nung salita na kalaunan, malayo ka na pala sa Panginoon. Naiintindihan po ba? Sa ngayon, naiintindihan natin yung salita ng ating Panginoon at tinatayuan natin yung salita ng ating Panginoon. Pero kung i-entertain po natin yung gawa ng kaaway sa ating buhay o sa mga tao na ginagamit ng mundo, maaari po tayo ma-persuade, maaari po tayo maikayat nila. At sa bandang uli, malalaman mo na lang na wala ka na pala sa Panginoon. Hindi ka na pala nakatayo dun sa nung una kayong nagkita o una mong naranasan ang ating Panginoon sa pamamagitan ng kanyang mga salita. Yun po, yung Thyatira, bibigyan ko lang po ng maiksing detalye about sa Thyatira. Yung Thyatira po ay matatagpuan po 40 miles sa timog silangan ng Pergamum. So, 40 miles, nandun lang din siya sa area noon. 40 miles yung layo niya. Tapos, kung ihahambing po siya, yung Thyatira, hindi po siya kagaya nung sa Ephesus na nakatayo sa pantalan. Diba? Alam niyo po ba yung pantalan? Yan. Tapos, hindi po siya kagaya nung sa Smyrna o Pergamum. So, yung Pergamum parang valley ito eh. So, ito naman, maliit lang na city yung Thyatira. Alam niyo po ba yung Thyatira, meron tong sagana o
sentro ng komersyo o kalakalan yung Thyatira. Imagine niyo na lang po. Sample po yung, naalam niyo po ba yung Divisoria? Ganun po. Imagine niyo lang po, yung Thyatira is like sentro ng komersyo o kalakalan. So doon makikita mo lahat ng kalakalan o yung mga needs ng mga tela, di ba? Sample ng tela, mga bagay na ibinibenta, yung mga hikaw ba yun, mga tanso, mga ganun. Yun. Kasi dinidescribe dito na yung Thyatira, yung church na yun, yung city na yun, is sentro ng kalakalan. So, nung panahon ng Roman era, o yung times ng Roman era, bago makarating sa Pergamum, dadaan muna siya sa Thyatira. So kung sasakupin mo yung Roman, dadaan ka muna sa city ng Thyatira bago ka makarating ng Pergamum. So bakit ko sinishare ang mga kapatid? Kasi kung titignan nyo, merong strategy o ang mga Romans bago masakop sila. So dadaan sa Thyatira, makapaganda pa sila doon sa Pergamum. So pagdating ng kalaban, naka-ready na sila. So hindi na makaka-penetrate agad yung sasakop sa kanila. Mahihirapan na. So ginamit nila yun sa war, yung sentro ng Thyatira, para hindi makapasok agad sa Pergamum at hindi sila ma-conquer. Ito po, ang Thyatira ay isang lungsod na kung saan yung ruta nito o ito ay talagang sentro ng kalakalan at masagana po ito, masaganang city po ito, yung Thyatira. So lahat po dito is may mga guild o may mga union, di ba? Siyempre may mga samahan yun, hindi naman pwedeng magtayo ka ng kung ano lang doon nang wala kang kasama. Di ba po? Kaya ganun po ka-organize yung city na yun, yung Thyatira. Kahit maliit lang siya, napaka-unlad nito. Compare dun sa mga ibang city. So, yun po, mayroong karpintero, nagbibenta ng kalakal, yung weaver po nag-habit, tama po ba? Yung tagagawa ng tent, mga iba pa, basta kalakal po, marami. Parang Divisoria talaga siya. Di ba may mga tent po yun? Ganun. Yun po sa verse 18, dako na po tayo doon sa verse 18 ng Revelation chapter 2 verse 18. So ina-identify doon na yung salita ng ating Panginoon is galing sa Kanya, hindi kay John. So yun po, dinescribe ng ating Panginoon yung kanyang sarili bilang isang warrior. So, sabi doon, like a blazing fire and feet like a burnished bronze. No? At sinabi niya rin na as the Son of God, diba? He has eyes like a blazing fire. So, bakit kaya sinabi ng ating Panginoon yung blazing fire? Diba? Bakit kaya? Kasi, mga kapatid, kaya sinabi ng ating Panginoon yung blazing fire. Kasi, kapag brownout po ba, pag gumamit tayo ng kandila, nakikita po natin yung, diba, lalakaran po natin. O kaya kung
kung nakapanood kayo ng movie, tapos mayroong pinapasok yung character doon sa isang kuweba, kailangan niya ng sulo para makita niya yung dadaanan niya. Amen. Kaya ginamit ng ating Panginoon yung blazing fire kasi kaya niya mag-penetrate sa puso ng bawat isa. Kung meron tong karumihan o meron tong tinatagong karumihan sa kanyang puso. Kaya blazing eyes of blazing fire, kaya niya mag-penetrate sa puso ng bawat isa na hindi kaya ng iba. Ano hindi kaya ng tao. Yun po yung kaya po walang sikreto na hindi kayang ibunyag yun o hindi mo maitatago yun o maililihim sa ating Panginoon kasi may kapangyarihan siya na makita yung nasa puso mo, mga kapatid. Ganun po yung i-describe doon, eyes of a blazing fire. Yun po, Jesus knows everything. Everything we do, di ba? Even the good, the bad, and the ugly. Pinakamarumi na naginawa natin sa atin buhay. Siyempre, hindi naman natin mai-share sa ating mga kapatid yun. Siguro kung pwede sa mga talagang close na friends mo, pwede mong i-share yun. Di ba? Pero yung sobrang dumpi na parang siyempre hindi matatanggap ba ito ng pag-sharean ko? Siyempre hindi, di ba? Yun nga, kailangan isuko mo sa Panginoon yung mga bagay na yung pagsisiyam mo. So yun, alam ng Panginoon yun, yung pagtulong mo sa kapwa mo, yung may matanda na dadaan, tutulungan mo para makatawid dun sa kabila. Alam ng Panginoon yun. Di ba? Sabi niya, even the good and the bad. Di ba? Tulad na lang, may mga sasakyan yung iba. Siyempre, pag may mga sumisingit dyan, siyempre, mag-ano ka. Di ba? Magsasabi ka ng, bakit ba naman akong siningitan ito? O kaya, may kasama pang mura eh. May times na ganun eh. Di ba? Ako, mga kapatid, ako na inaamin ko na nagkaroon ako ng mga ganong sitwasyon ng mga bago-bago pa. Pag sinisingitan ako, parang umiinit agad ulo ko. Kasi, syempre, pag nabangga mo siya, dahil sa mali niyang gawa, pag nabangga mo siya, ikaw pa rin may kasalanan. Hindi mo ganun po. Purihin ng Panginoon at patuloy na pinaparanas niya yung patuloy na pagbabago, di ba? Kasi kung patuloy mong sabi nga sa salita ng Panginoon, dili-dili mo araw at gabi ang kanyang salita. Makakatulong sa iyo yun kasi na-re-register sa utak mo yung mga salita ng ating Panginoon. Kaya yung mga bagay na nagagawa mo noon na negative o mga maling action is napapalitan yun. Kasi si Lord naman talaga yung nagbabago ng ano natin eh. Hindi siguro kaya mo, pero sandali lang yun. Pero iba mag-penetrate yung salita ng Panginoon sa buhay ng bawat isa. Kapag patuloy talaga siyang inaaral, sinasagawa, sinasabuhay. Yun po. Diba, may times na yung nasasabihan mo yung asawa mo masasakit na salita o kaya bigla na lang mainit yung ulo nung spouse mo o yung husband mo. Diba? Nararanasan din natin yan, yung mga ganyan bagay. Biglang iinit yung ulo dahil sa ganitong bagay o maliit na bagay. Biglang iinit yung ulo. Kaya yun, nawawala ka sa focus. Nawawala ka dun sa tinatayuan mo. Mga kapatid.
Amen. Hallelujah. Yun po, yung patuloy nating basahin at patuloy natin pakinggan yung salita ng ating Panginoon. Kasi may mga kasabihan nga na yung karakter ng tao, di ba? The way siya mag-behave, yung karakter ng tao kapag walang tumitingin sa kanya, lumalabas talaga yung totoo. Di ba po? Amen po ba? Pero pag may nakatingin, talagang yung karakter niya is yung naaayon sa salita ng Panginoon. Talagang, wow, babe nito, ang bait nito Di ba? Ganun po. Pero, pag wala na nakatingin sa atin, na ilalabas natin yung totoong karakter natin o yung may mga extra pang mga ano dyan. Yun po. Yun sa salita ng ating Panginoon, yung church na ito, talagang nakita ng ating Panginoon yung pag-ibig nila, nakita ng Panginoon yung service nila, yung perseverance nila. Tapos, yung church na ito is talagang hindi siya stagnant, growing siya. Di ba po? May mga, kung mapapansin nyo, may mga na-attenan kayong church na sobrang active sila, gaya nung sa Ephesus, active sila. Tapos, yung the way na yung character na makikita mo, may impress ka talaga. May impress ka talaga yung makikita mo na mapapersuade ka sa kinikilos nila. Yun po. Yun po yung sinasabi sa Thyatira. So, sabi ng Panginoon, i-present niya yung sarili niya na siya yung anak ng Diyos, ng Son of Almighty God, na nakikita ng ating Panginoon sa church na ito, yung mga positive actions, tulad po ng love, faith, service, patience, endurance, saka yung greater works dun sa Thyatira. So parang titignan mo siya, kung i-imagine mo siya, perfecto sa panlabas, pero sa loob hindi. Ang problema kasi dito sa church ng Thyatira, hindi sa labas, sa loob nagka-problema. Example po yung apple, pag tinignan nyo buo, naka-experience na po ba kayo pag giniwa nyo merong uod sa loob? Ganun po, dinidescribe yung Thyatira sa labas, perfect, talagang growing church kung i-describe siya. Pero yung loob is nabubulok. Yun po, nakita ng Panginoon yung love, faith, service, patience, and endurance, great works. Walang duda po na ito po yung growing church, and hindi against ang Panginoon doon, pero merong nakita yung Panginoon doon sa church ng Thyatira. So, isa-isahin po natin yung positive actions, so, na kailangan meron tayo nito, mga kapatid, at talagang meron dapat tayo nito bilang mga Kristiyano. Yung una po, yung love. Kasi binanggit ng ating Panginoon, love, di ba po? Love, faith, service, patience, greater works. So, yung love is nauna, is the greatest. Sabi nga sa Bible, sa lahat ng katangian, ang pag-ibig ang siyang
mahalaga. Hindi kagaya to nung sa Efesos biglang yung una matindi yung pag-ibig pero kalaunan nawala eh. Pero dito sa church ng Thyatira hindi. Patuloy siyang lumalalim o talagang tumitindi yung pag-ibig niya sa Panginoon. Ganun yung pagkaka-describe doon sa love sa church ng Thyatira. So yung love na yun is considered as agape love. Agape love. Kasi yung is hindi matatawaran yung hindi makasarili yung pag-ibig na talagang inuuna niya yung Panginoon. Saka hardworking ang mga Kristiyano noon sa Church of Thyatira. Na yun, yung agape love, yun yung missing sa Ephesus na meron doon sa Thyatira. So dapat ganun po yung puso natin sa ating Panginoon. The way sila na siguro kung sasabihin nyo na paano ba Brother Ness, di ba yung ginagawa po natin na pagsi-cell group, hindi lang pag-attend ng Sunday service, pagsi-cell group, pagpipray o pagdi-devotion. Yun po, pagdi-devotion, pag-share sa mga kapwa natin doon sa office, kapitbahay natin. Yun po yung matinding yung pag-ibig na tinutukoy dito. Dapat hindi lang Sunday. Dapat everyday nga everyday. Kapag meron ka nakikita. Example na lang po yung ginagawa ni Pastor Philip. Talagang pag may nakita siyang tao na kakausapin niya yun, tapos share niya talaga. Hindi niya hayaan na hindi yung maklose, parang hindi ma-persuade yung tao. Ganun po. Ganun katindi, lalong tumitindi po yung pag-ibig dinescribe dito ni Jesus Christ. Second po yung faith, di ba? Faith is yung idea po dito, yung faithfulness niya. Di ba po? Kung sinuko mo na talaga totally yung mga ginagawa mo noon at napalitan na yun, syempre hindi ka na babalik doon, hindi mo na uulitin. Ganun po yung faithfulness. Talagang tuloy-tuloy po, hindi po siya napuputol. Pagkatanggap mo lang, tanggap mo lang, ganun. Pero hindi ganun. Dapat, di ba, patuloy ka na lumalago, patuloy mo na kung meron mang magsabi sa'yo, hindi ka basta-basta, mali yan, etong tama. Ganun. Di ba? Hindi ka basta-basta susunod. Tapos yung the way na mag-pray, di ba? Matindi talaga. Siguro nagpa-fasting sila o kaya meron din silang prayer room, matinding pagpipray ginagawa nila. Siguro sa Thyatira. Dapat meron din tayo nun. Kasi yun yung hinahanap ng ating Panginoon. Kasi wala siyang against dun eh. Meron lang siyang sa bandang huli. Tuloy lang natin. Yun po, wala siyang against doon sa binanggit niya, sa love, sa faith, sa service, patience, and greater works. And yun po sa patuloy na pagdudwell sa presensya ng ating Panginoon. Yun po, makikita po natin sa 1 Corinthians chapter 3, verse 16. Sabi po doon, at 1 Corinthians chapter 6 verse 19, bali dalawa po yun na dapat maging ito po yung kalalagayan natin sa ating buhay pagdating po sa faith.
Yun po. Ipinaghahanda mo ako ng salo-salo na nakikita pa ni wait. Sorry. Okay. Yan. Hindi ba ninyo alam na kayo'y templo ng Diyos at naninirahan sa inyo ang kanyang espiritu? So alam nyo ng church nung Thyatira, kaya talagang yung faith nila is ganun na lang, walang masabi ang ating Panginoon. Kasi hindi nga siya stagnant eh. Patuloy siya ng patuloy. No? Pataas ng pataas. Yung level niya, pataas ng pataas. Tapos sa 16, hindi ba ninyo alam na ang inyong katawan ay templo ng Espiritu Santo na nasa inyo at ipinagkaloob ng Diyos sa inyo? Hindi na ninyo pag-aari ang inyong katawan. So, once na-encounter mo na ang ating Panginoon, yung mga bagay na isinuko mo na, siyempre hindi mo na talaga babalikan. Diba? Yun yung mo sa ating Panginoon eh. Commitment mo sa ating Panginoon eh. Yun po. Kapag binalikan mo yun, hindi mo talaga totally love ang ating Panginoon. Hindi mo talaga siya mahal. Diba po? Then, 3, Jesus mentioned the service. No, masasabi natin yung service dito is kakaiba, mga kapatid. Yung tipong bukas yung dalawang kamay para tulungan mo yung kapwa mo. Na wala kang iniisip na kapalit eh. Ganun po yung service nila. Matindi po talaga yung yung church ng Thyatira. Walang nasabi ang ating Panginoon dito. Lalo na sa mga mahihirap. Talagang bukas po yung nila, kamay nila, yung puso nila sa pagbibigay. Sa mga kapwa nila, sa mga kapatiran nila, the way na magkita-kita sila, yung palagay yung loob ng bawat isa sa kanila na kahit malungkot o may nararanasan, panatag yun, walang kasi magkakapatid. Ganun yung dinidescribe ng ating Panginoon sa buhay nung Thyatira o sa Thyatira. So number 4, pinupuri din ng Panginoon yung pagtitiis, no? Sa kanilang pananampalataya kahit na nahihirapan din, gaya nung sa Smyrna na may mga pag-uusig din. Kasi sa Thyatira, kung wala kang guild, siyempre pag-isa ka, hindi naman, pag wala kang kasama, parang hindi lalago yung business mo. Hindi lalago yung business mo, parang ini-imagine ko kasi na yung mga Kristiyano doon, kasi nung nabasa ko, parang 40% yata ng population doon na kabilang sa guild ng dyers, yung nagkukulay ng mga tela. Okay. Nagkukulay ng mga tela. And then, yun po, 40% yun, kabilang yung mga Kristiyano doon sa pagkukulay ng tela. At nakita po nung si Pablo is nakilala niya si Lydia sa Acts. Di ba po? Gumagawa po yung purple na tela. Nagdaday po ng purple na tela. Yun, taga-Thyatira din po yun. Yun ang number 4, pagtitiis. Naniniwala sila na ang Panginoon is kontrolado niya ang mga bagay-bagay na kaya niyang ibalik, yung mga bagay na sa ayos. So hindi sila nagwo-worry kung ano yung mangyayari. Talagang yung trust nila sa Panginoon is ganun din katindi.
Diba po? Kahit na anong mangyari sa kanilang buhay, no matter what, nag-stick pa rin sila sa Panginoon. So, ang salita ng Panginoon is puno po ng pangako. Alam yan ng mga Kristiyano doon sa Thyatira. So, yung mga pangako na pinangahawakan nila, nagbibigay ito ng pag-asa sa kanila para magtiis. Nagbibigay ng pag-asa para magtiis sila. Kaya, ganun din, wala ring nasabi ang ating Panginoon pagdating po sa pagtitiis. Diba po? Sabi dito, if you have faith, you will persevere. You will understand that God is in control and things will work according to His purpose. Diba? You keep at, kailangan mag-keep ka ng patuloy ka lang mag-work and dapat hindi ka magkukwit sa pananampalataya na sa ating Panginoon. So yung panlima, yung sinasabi dito ng Panginoon, yung greater works, yun po nakita ng Panginoon. I can see your constant improvement in all these things. Yeah. They show growth. The church in Ephesus was criticized by being their first love. So yun nga po yung sinasabi ko nung una, yung Ephesus po ay una, mahal nila ang Panginoon, kalaunan, hindi na. So, nawala na yung first love. Nawala na yung masiding pag-ibig. Yun po ang nakita ng ating Panginoon. They keeping better and better and patuloy na grow. So, supposedly hindi siya stagnant na church and patuloy na nagba-vibrant yung excitement nandun sa church na yon. Yeah, growing better and better sa church na to. And yun po sabi nga po dito na yung hindi nga lang dapat tayo every Sunday na kumakain ng salita ng ating Panginoon. Dapat araw-araw po ito. Hindi lang sa Sunday, kundi sa bahay, pwedeng pagbulay-bulayan yung salita ng ating Panginoon. Di ba po? Kailangan po kasi ng ating espiritu yung salita na nagmumula sa ating Panginoon. Kasi kung Sunday lang po yun, grabe, gutom yung espiritu mo. Kasi Sunday lang yung inaasahan mo. Mapipid ka ng pastor namin. Sunday, mapipid ako ng pastor namin sa kanyang salita. So yung iba, hindi nakakatagal ng ganun. Kasi sobrang haba na niya. Yung 1 week. Kaya nga sinasabi ng ating mga una sa cell group o kaya ng pastor na dapat meron kang devotion every day. Na dapat meron kang cell group na kinabibilangan, no? Yun po, para may strengthen po yung spiritual life. Kasi po, pag every Sunday lang, syempre, pag lalabas ka o kaya may mga na-experience kang mga bagay, babakbakin ka ng kaaway para hindi ka makatagal. So, kung Sunday lang ang inaasahan mo, at yun yung paraan mo lang na gawin is Sunday lang, manglulupay-pay po ang ating espiritu. Kasi gutom na gutom po yun. So dapat everyday po siya. Everyday. Yun po, yung nakita ng ating Panginoon, eto na po, Jesus note their sin. Nevertheless, I have this against you. You tolerate that woman Jezebel, who calls herself a prophetess. By her teaching, she misled my servant into a sexual immorality and eating of food sacrificed to idols. Revelation 2:20. So, dun po sa church ng Thyatira, marami po nagse-self-proclaim na sila yung pirata. Kahit ngayon po sa atin, sa 21st century,
maraming nagsasabi na ako ang totoong sugo ng Panginoon. Di ba? Marami tayong na babasa o na naririnig niyan sa social media, sa TV, mga ganon. So, yung po, minimislead niya po yung katuruan o yung foundation natin sa ating Panginoon, nami-mislead niya po yun hanggang sa maligaw na po tayo at hindi na tayo balik sa ating Panginoon. So, dito po sa 1 Kings chapter 19 verse 1 to 3. And 1 Kings 21 verse 11 to 14. Sabi po dito, nabanggit po dito yung pangalang Jezebel, no? Actually, hindi naman talaga yun yung pangalan totoo, pero ginamit ng Panginoon yun para pumili siya ng pangalan na nung panahon kasi sa Old Testament, yung pangalang Jezebel is maraming nagawang hindi maganda to. Ito na yung pinaka-worst na tao na ginamit ng ating Panginoon para i-describe niya yung mga ginagawa ng mga tao doon sa Church of Thyatira. So, yun po, makikita po sa 1 Kings 16:31 to 32. Sabi dito, she is particularly noted for having made the worship of the god Baal. Popular po yan sa Israel, Baal. Tapos, si Jezebel din, she herself supported over 800 prophets of Baal na kumakain doon sa kasama si Jezebel sa table. So, siya rin yung yung nagtry na patayin si Elijah. After nung magsagupaan sila nung mga false prophet laban kay Elijah na niya po yun, nag-test sila na kung totoong yung Diyos mo, di ba? Kailangan masunog tong inalay nilang toro. So pinakita doon na yung kay Elijah is talagang totoong Diyos. Nasunog to. Tapos, si Jezebel din is, she was also the one who murdered yung neighbor niya si Nabot. Dahil nga po yung husband niya, gusto yung vineyard, kaya pinapatay niya yung si Nabot. Sa 1 King, chapter 21, verse 11 to 14. So si Jezebel, kaya pinili ng ating Panginoon yon, describe siya doon dahil siya yung dahilan kaya naging corrupt yung church Thyatira. She was a ruthless, immoral seducer of the people, and Jesus selected her name for the dominant woman sa Thyatira. So kaya yun yung pinili ng ating Panginoon. So, siya din po yung idolatrous woman who oppose God's way. Diba? Rather than to rebuke yung ginagawa dun sa Thyatira, diba? Ang describe ng Panginoon is yung sa stand nila is ganon, pero inalaw nila yon, pinermit nila yon para mapasok sila, in-entertain nila yon para masira sila doon sa nila sa sarili nila, yun sa mga people nung Thyatira o yung mga Kristiyano sa Thyatira, no? They allowing
they allowing to penetrate yung katuruan ni Jezebel sa buhay nila. Kaya nasabi itong the most corrupt church in Thyatira. So ini-indulge, yung turo kasi ni Jezebel, ini-indulge niya yung sexual immorality and idolatry dun sa Church of Thyatira. So yung next po is Jesus pronounced judgment. So may kita po sa Revelation chapter 2 verse 22 to 23. Jezebel calls the church of Thyatira to repent of their sin. I will cast her on bed of suffering, and I will make those who commit adultery with her suffer intensely unless they repent of her ways. I will strike her children dead. Dito po makikita po natin may tatlong parties involved. First is there is a Jezebel herself. So Jesus, sabi ng Panginoon, no, ikakas niya ito o ipaparanas niya yung suffering, di ba? Take note mga kapatid, no. Meron ditong pagkakataon o sarcasm na sinasabi, no. Yari, sabi mo, gusto niya ng bed? Sige, bibigyan kita ng bed. Pero mararanasan mo yung agony at yung matinding hirap. Ganon inaano ng ating Panginoon eh. 'Di ba? O sige, bigyan kita ng bed. Dahil nga tinuturo ni Jezebel yung immorality and idolatry doon sa church ng Thyatira. Yun yung nakita ng Panginoon. Kaya may pagkakataon na magbago yung mga nakasalamuha o kaya nakapag isa doon sa turo ni Jezebel. Kaya may pagkakataong mag-repent yung mga Kristiyano nun. Yun po yung una, Jezebel. And then, another group is, I will make those who commit adultery with her suffer intensely. So, yun po yung mga nag-commit ng adultery na mga Christian. O, nag-commit ng adultery. Matindi po yung kaparusahan sa kanila. So, kung titignan po natin yung intensely, matindi po. Kasi dati nung naglalaro ako, kapag meron kang gamit, tapos mahihina lang yung gamit mo, kailangan mo bumili ng gamit para maging intense, malakas. So, pag ini-imagine ko intense, pag tumama ito sa kalaban mo, matindi to. Kaya po, nung time na yun, nung hindi ko pa sinusuko sa Panginoon yung mga ganung bagay. The word intense talagang nagre-register sa utak ko na kapag tumama, yung sa karakter, segue ko lang po, yung sa karakter, kapag tumama yun, dahil nga binibili ko yung gamit na yon para maging malakas yung karakter ko. Pag tumama po yun, matindi yung tama niya. Kaya dito po, describe din po ng ating Panginoon yung intense na kapag tumama po yun, nag-strike, siguradong may kalalagyan po yung tatamaan na yun at hindi na siya makaka-penetrate o makakabalik. Kasi ganun po yung kasi sabi dito, binibigyan siya ng Panginoon ng pagkakataon upang humingi ng sisi o pagsisihan yung kanyang mga ginawa, pero hindi pa rin tinalikuran. So ganun po yung sinasabi ng Panginoon na yung intense, kapag tumama yun sa'yo, siguradong hindi ka na makakabangon.
Yun po yung matindi po dito. Kaya tandaan po natin mga kapatid, wag na po natin hayaan na maranasan yung intense na galit ng ating Panginoon. Kasi sinulat niya na to, nagsabi na siya ang Diyos, siya ang anak, at dinescribe niya yung kanyang mata at kanyang paa. Di ba? Dinescribe niya yun para may pagkakataon pa para magsisi yung mga tao. Kasi kaya niya mag-penetrate sa puso mo. Kaya nga blazing fire. Tapos yung pit niya is parang tansong kumikinang. Kasi yung pit niya, pang durog yun ng ng mga sin. Di ba po? Pandurog yun ng mga kasalanan o mga tao na against sa Kanya, against sa ating Panginoon. Mga false prophet, huwagin ng Panginoon yun. Kasi, di ba nga, dinidescribe niya as a warrior ang ating Panginoon. Dinidescribe doon sa letter. And then, yun po, yun, kailangan bibigyan tayo ng opportunity for repentance. No, dapat hindi na natin hayaan na dumating yun. Kasi kung titignan niyo po, earthquake, hurricanes, tornado, flood, dun pa lang pag na-experience mo na, tatawag ka na, Lord. Di ba? Mag-ano ka na mayayanig ka na Dindol nga lang maano ka na, Lord, help me, cover me, di ba? Ganun na yung mo yung pa kaya, pag naranasan mo yung salita, doon pa lang, di ba? Yung sword na lumalabas sa bibig, na magkabilaan yung talim, di ba po? Masugatan lang po tayo ng isang masakit na yun, dalawa. Pag tumama sa yung dalawa yung magiging mo. Pag nag-penetrate yun. Kaya yun po, kung i-imaginein po natin, dapat pakinggan po natin yung mga maaaring mangyari at wag na po natin hayaan na dumating pa yun sa buhay natin. So, yun po, the faithful believers did not fall into Satan, and they only needed to remain faithful until Christ's return. So, Jesus leaves His promises to the believer of Thyatira. So, kung na-overcome mo yung mga bagay na yon, yung mga sinabi ng ating Panginoon, tinayuan mo yung mga salita niya at hindi ka na-persuade ng katuruan ni Jezebel, ito po yung blessing na naghihintay po sa bawat isa. Number 1 po is authority over the nation. Number 2, victory over all enemies. And number 3, the morning star. Yan yung promises ng ating Panginoon sa mga Kristiyano na magtatagumpay. So, He says that He will give authority over the nation. So, dito po, nire-remind po tayo lahat po, ang mga Kristiyano, ang ating Panginoon po is meron po siyang ultimate authority na ibinigay ng Ama na nasa langit. Kaya yung promises niya, hindi po yun mababali. Kaya pag sinabi niya, you are authority, meron kang authority over the nation, totoo po yun. Mangyayari po yun. Kung pagtatagumpayan mo yung mga bagay na sinasabi ng ating Panginoon, magtitiis ka habang pinipersecute ka, di ba? At hanggang sa pagdating ng ating Panginoon, mararanasan mo po yung sinasabi ng ating Panginoon. Although, hindi pa natin ngayon naranasan, pero naniniwala tayo na yun yung katotohanan at yun yung mangyayari talaga sa darating na panahon. Kasi wala pong pangako na napako ang ating Panginoon. Puro po yun natutupad. Kapag nagpe-pray tayo, may mga kahilingan tayo.
sa buhay natin, sa mga trabaho natin, sa mga family natin kapag may sakit. Di ba pinapagaling? Di ba binibigyan ng trabaho? Yun po, talagang panghawakan po natin yung trust, yung faithfulness natin sa ating Panginoon. And especially yung love po natin sa ating Panginoon. So, number 2, victory over enemies, yun po, dinescribe ng ating Panginoon na siya yung warrior. Meron siyang paa na tanso, na kumikinang. So, inilagay niya yung pagkakataon sa atin upang tapakan yung mga prophecies, mga false prophet, mga kasalanan na yan dahil pinangako niya yan sa atin. So, dapat don't worry about dun sa ibinigay ng ating Panginoon, no? Victory over all enemies. Kasi kasama natin ang ating Panginoon dyan. Hindi mo mapagtatagumpayan yan yung victory over all enemies ng ikaw lang. Siyempre, kasama natin si Lord. Di ba? Kaya binigay lang yung para kasama natin na maluluwalhati siya, kasama tayo. Di ba? And then, number 3, the morning star. This morning star is Jesus Himself. So, yung morning star, may kita po natin yan sa Revelation chapter 22, verse 16. So, nire-reveal dito, Jesus will give Himself to His church and they will fellowship together and forever. So, yun po, ang Panginoon po, ibibigay niya sa atin yung morning star. So, dinescribe siya yung brightest star nung kapag gabi. So, ito po yung last, yung conclusion po. The lesson we learn in this letter is that the Lordship of Christ must touch all areas of our lives. Natatouch niya po, nakikita niya po yan yung lahat ng area ng ating buhay. So, kung si Kristo ay talagang Panginoon ng ating buhay, di ba? He must be Lord of sa mga kabataan, Lord of our education, sa pag-aaral natin, sa mga business, kapag may mga business tayong tinatayo, dapat si Lord laging nauuna. Si Lord lagi yung nandoon. Tapos sa social activities, ngayon wala tayong social activities kasi pandemic . Pero siguro yung iba, ginagamit yung internet para magkaroon ng social doon sa mga taong nais mo makita o makamit. Yun, kailangan nandun pa rin ang Panginoon, laging inuuna pa rin ang Panginoon. Kapag may free time ka, dapat nandun pa rin, laging inuuna pa rin ang Panginoon. Di ba? May free time ka. Okay. Yun. His truth must guide and choices our response to the value of society. So, hindi natin papayagan ang ating sarili na sundin ang anumang maling aral na hantong sa atin, na yakapin ang kasalanan. Ngunit higit sa lahat, kailangan nating mamuno ng may kabanalan sa mundo. So, we live as a witness to the Word. As Christians, we want to be impacted by the Word of God and remain faithful and make impact to the world around us. So, dapat maging impact tayo dun sa mga nasa paligid po natin. Ito po ang last, dito na po ako magtatapos. Remember the word of Jesus in Matthew chapter 5 verse 16. In the same way, let your light shine before men, that they may see your good deeds and praise your Father in heaven. Kaya po itong week na to, let your light shine for all to see. Sa Diyos po ang papuri. Hallelujah. Amen.
po. Pastor? Sige po. Hallelujah. Tayo po'y tumayo. Hallelujah. Dahil nasobrahan na yata ako. At lagot na ako kay Pastor. Tayo po'y sumandaling manalangin. Hallelujah. Yes, Father God, salamat Lord sa oras na ito, Panginoon. Salamat sa salita mo na pinagsalu-saluhan namin, Panginoon. Nawa Lord, yung salita mo sa Tiyatira, Panginoon, ay patuloy na tumimo sa aming buhay, sa aming puso, Panginoon. At patuloy na i-remind kami na kung saan na ba ang aming mga puso ngayon. Hallelujah. Kung saan na ba naroon, Panginoon, dahil kami, ang bawat isa, at kayo, Panginoon, ang siyang makakaalam nito, at kami rin ang makakasagot nito, Panginoon, kung anong kalalagayan namin, Panginoon. Salamat, Ama, dahil napakabuti mo sa araw na ito na ipinagkaloob mo sa amin ang oras na ito upang mapagsalu-saluhan namin, Panginoon, yung pagkain na nagmumula lamang sa inyo, Panginoon, upang nang sa ganon, Panginoon, ang aming mga espiritu, Panginoon, ay makakain, Panginoon. Hallelujah. At mabusog ito, Panginoon. Tandaan lang po namin, Panginoon, hallelujah, na patuloy lang kami mag-stand doon sa mga salita mo, Panginoon, at hindi entertain, Panginoon, yung mga maling katuruan, Panginoon. At patuloy na gayahin, Panginoon, yung ginagawa ng Church of Thyatira pagdating, Panginoon, sa love, sa service, sa faith, and perseverance, Panginoon, and good works, yung greater works nila, Panginoon. Salamat, Ama, dahil napakabuti mo at patuloy na itaas ka, Panginoon, sa araw na ito at sa darating pang panahon. Hallelujah. Purihin ka, Ama. Taas po natin ang ating mga kamay. Hallelujah. Sa Kanya na makapag-iingat sa inyo upang hindi kayo magkasala at makapagharap sa inyo ng walang kapintasan ang ating Diyos na buhay. At patuloy na itaas, hallelujah, Kanyang pangalan, sa Kanya ang karangalan, kaluwalhatian, kapangyarihan, hallelujah, sa isang Diyos, hallelujah. At patuloy, Panginoon, mula pa nung una, ngayon at magpakailanman, ang lahat ng anak ng Diyos may sabi na Amen, hallelujah. Yung aming love offering at hayaan niyo Diyos na ang bawat isa inyo pong pagpalain ayon sa iyong nararapat, sapagkat itong paggawa namin ito ay naniniwala kami na ito po ay kapamaraan upang ikaw po ay sambahin po namin sa Espiritu at katotohanan. Ganoon din po ang taghawak po ng perang ito. Ang dalang namin patuloy yung ingatan ng kanyang puso at pagpalain din po ang kanyang buong sambahayan upang ang inyong kalooban lamang ang maganap at marami pang mga kaluluwang maabot po upang magkaroon kaligtasan. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen.